Magandang umaga po. Ako po si Venus Ortiz na taga Apaki, Cagayan. Therapy tour po. Gusto ko po sana magpa-uwi kasi po lagi pa rin sumasakit tong puson ko. Yung likod ko, siguro kagagawan po ito ng pagtama ko sa banyo na nangwalan ako ng malay. Diyan pa po yung sugat. Sana po gusto ko po magpa-uwi na para diyan na lang ako sa Pilipinas magpagaling ako pagamot. Okay. Venus? Hello. Ilocano ka din ko? Ilocano ka? Winter. Taga Dinno ka? Cagayan? Apari, sir. Apari. Kaano ka pa ita? Kailan ka pa nandyan? July po. July 20. Last year? 2020. Opo. Finish contract ka na ba? Na-extend ka o patapos pa lang yung contract mo? Hindi po. Magwa 1 year pa lang po ako sa July. So kailan matatapos ang contract mo? 2023 po. July 2020. Ulitin mo nga, Venus, kung anong problema, bakit gusto mo na umuwi? Kasi po, na-confine po ako 2 araw dito po. Nagtatae po ako ng dugo. Tapos sumasakit pa rin po yung puson ko hanggang ngayon. Pati ulo. Nahihilo. Tapos po yung likod ko. Siguro po, dala po to ng pagkabagsak po dyan sa CR namin. Nawalan po ako ng malay. Dito pa po yung sugat ko. Okay, alam na ng agency mo yung problema mong yan at yung kagustuhan mong umuwi? Opo, sir. Anya kunada, anong sabi ng agency mo? Kunada, sir, agyamang kapay ta, impanda kapay ti doktor, lagi ta among kunada, sir. Agpaimbak ka. So, ang sabi nila is diyan ka muna, magpagaling ka at dadaling ka sa doktor. Yun ang sabi sa'yo? Okay, Venus, nasa kabilang linya si Attorney Sherilyn Malonzo, ha? Makinig ka kung anong sasabihin niya tungkol sa problema mo para matulungan ka, ha? Sige. Ma'am. Hello po, Attorney. Ma'am, si Attorney Villamor po uli, suke. Opo. Ma'am, nadinig mo yung problema ni Venus? Pwede ba siyang matulungan with her problem? Okay, actually, Attorney, chinek ko yung profile niya habang ni-interview siya. And then, meron pong report sa amin yung kanyang Philippine Recruitment Agency. Si Corinthian Placement. Po rito, ang report po sa amin ng Philippine Recruitment Agency niya, at ito po, tinawagan din po namin ito, no? So, nung May 31 daw po, ay Venus, paki-confirm to, ha? Nakaramdam nga daw po si Venus ng sakit po, no, sa isang side ng stomach niya. At on the same day po, ay yung employer niya po, ay dinala po siya sa hospital. And then, under medication daw po, itong si Venus. Tama po, ma'am? And then, on June 3 naman po, 2023, na-discharge po siya sa hospital. Meron po siyang prescribed medicine na binigay po yung doktor. Pero nung last June 6, 2023 po, tinawagan daw po ng PRA, itong pong si Corinthian, itong ating OFW, para i-check po yung kanyang kondisyon. At sinabi naman po daw ni Venus na okay siya noong June 6. Pero nung kinaumagahan daw po, yung asawa ni Venus po ay nagsend daw po ng message po sa kanyang PRA at sinasabi na may sumasakit na naman daw. Masakit na naman daw uli yung tiyan daw po ni Venus. So ang ginawa daw po ng PRA po ay in-inform po kaagad yung kanyang foreign recruitment agency po dyan sa abroad at may-request po na kung pwedeng dalhin po uli si Venus po sa hospital. So, ang ginawa po ng FRA, tinawagan po si employer and then dinala po uli siya sa hospital. And then nirelease uli siya, meron na namang gamot. At na-diagnose po siya, attorney, na meron siyang low blood and may urine infection po siya. Kaya binili daw po ng kanyang employer ng gamot si Venus. At in-advise po kasi daw po siya ng doktor na bumalik after 2 weeks. So the last consultation with the doctor was June 6, attorney. So pinapabalik daw po uli kasi after 2 weeks. With all this condition, with her condition and itong diagnosed medical condition niya, is that enough na para mapauwi na siya o she has to stay and finish her contract? Actually, ganito po, attorney, no? Unang-una po, ang kontrata niya po, ang sabi niya po kasi is matatapos ng 2023. But upon checking po yung kanyang Overseas Filipino Worker Information Sheet, na-deploy po siya noong July 18, 2022.
for a 24-month contract. So ito po ay matatapos po ng July 18 or 17, 2024, not 2023 po. So and then sa tanong niyo po, attorney, kailangan po meron pong medical certification na hindi na po siya fit to work. But it depends of course kung yung employer niya po at agency niya po ay papayagan po siya na umuwi na kahit hindi pa po tapos yung kanyang kontrata. So this is not one condition or one situation where pwede na siyang iuwi kahit hindi pa tapos ang kontrata. Ganun po ba, ma'am? Opo, kasi po pinapagamot naman po siya. Pero syempre, depende po yan kung papayag po yung employer saka po yung agency niya. Venus, halimbawa, kung ayaw niya na po talaga, ganun po. Venus, nadinig mo yung sinabi ni Attorney Sherilyn? O kasano nga rod, hampay lang alpas deta kontratam. O paano yan, hindi pa tapos yung kontrata mo? So Ma'am Sherilyn, if you will be asked, ano ba, she has to finish her contract? Actually, yung kasi po, hindi naman, parang nagagamot naman po yung kanyang sakit. Based po dun sa diagnosis. I'm not a doctor, attorney, no? Pero kasi low blood siya and then may urine infection at meron naman daw pong mga binibigyan na gamot. And in fact, 2 times na siyang dinala sa hospital. So, kung wala po, o yung iba po na halimbawa, yung ibang employer hindi papayag, no? Dahil nga 24 months contract ka, kailangan irespeto ng mga OFWs natin. Usually, they will be asking kung sinabi ba ng doktor na hindi na po siya fit po, no? Okay. Na mag-continue po working. Sige. Venus, naiintindihan mo ba yung sinasabi ni Attorney Sherilyn? Opo, sir. Pero Venus, tanungin kita, kamusta naman yung pagtratrato sa'yo ng employer mo dyan sa'yo? Okay naman po. Mabait naman sila? Minsan. Pero kung kailangan kang dalhin sa doktor o pinapa-hospital ka naman? Opo, sir. Okay. So Venus, basically ang sinasabi ni Attorney Sherilyn Malonzo, alam mo, Venus, si Ma'am Sherilyn matagal nang tumutulong sa atin yan, ano? Kung talagang nakikita niyang dapat kang pauwiin o dapat kang i-rescue o kung ano man gagawin nila yon, maniwala ka sa akin, hindi ka nila pababayaan. Kaya lang syempre, may mga polisiya o protocols o kasunduan kailangan din nilang i-honor. Kasi kung basta-basta na lang naman sila gagalaw na at dahil sa ginusto mong pauwing ka, baka naman magkaroon ka ng violation mo ng kontrata at hindi magandang record ng mga natin sa ating mga foreign employers kung magka-problema ng ganyan. Tama po ba, ma'am, ako, Miss Sherilyn, sa sinasabi ko, ma'am, Attorney Sherilyn? Tama po, attorney. Tama po. So gustong-gusto ka man naming tulungan, Venus, na makauwi. Meron tayong kailangang i-honor na kontrata mo na sa tingin naman namin, sa tingin din mismo ni Attorney Malonzo ay hindi naman na-violate. Sana maintindihan mo rin yung Venus, ha? Opo, sir. Salamat po. Huwag ka mag-alala, once na yung health condition mo ay mag-deteriorate to the point na talagang hindi ka na pwede magtrabaho, ipaalam mo lang sa amin at I'm sure mangunguna si Ma'am Sherilyn Malonzo, nagawan ka ng paraan na makauwi. Opo, sir. Salamat Okay? po. Sana naintindihan mo. Kamusta ba yung mga kamag-anak mo dito? Pamilya mo? Okay naman sila? Okay naman po. Nasaan sila? Nasa Alala Cagayan? lang. Ha? Cagayan. Nasa Cagayan po. O nagkakausap-usap naman kayo? Lagi? Araw-araw po. So I'm sure na pinapanood nila itong episode na to para alam din nila kung anong kondisyon mo. Attorney Sherilyn, ma'am. Ma'am, Yes so po, anong conclusion natin sa problema ni Venus? How do we end this problem now? Okay, so Venus, ganito, yung katulad ng sinabi po ni attorney, no? So don't worry kasi monitor din naman namin ito, no? At kausap ka namin yung agency mo lagi para i-monitor yung condition mo. Okay? And pero syempre, you have to respect your contract, ha? Katulad kung mag-deteriorate man, nandito naman po, no? Alam mo naman, nandiyan yung programa ni Senator Tulfo at nandito rin po yung OWA. Baka na, attorney. Venus, baka na-homesick ka lang. Hindi po. Hindi naman. First time mo bang maging OFW? Opo, sir. O manood ka lang lagi ng Wanted sa radyo para nalilibang ka, ha? Opo, sir. Salamat Sige. po. Ma'am Thank you Sherilyn, po. as usual, thank you very much for your help. Salamat po, madam. Welcome po. Welcome po. Venus, Sir, may asawa ka ba? live-in partner, sir. Ha? Partner live-in? Nakakangiti na si Nasaan? Ayan na iso. Ay, dato'y Ilocano man lang. Ha? Ilocano mo lang, sir. Nasimpet met. Owen, sir. Nasimpet. Nasimpot. Ha? Nasimpot mo, sir.
Anong Yes, sir. ginagawa dito sa Pilipinas? Driver is una, sir, di Tapasik. Driver saan? Construction. Dito sa Manila o nasa Cagayan din? Manila, sir, Pasig. Oo, sige. O basta't ikaw, natandaan mo naman bilin sa'yo. Basta't pagka nag-deteriorate o may mas sumama yung lalo yung mapasama yung health mo, ha? Opo, sir, salamat po. Okay. Maraming salamat po.